Ano nga po bang mas magandang destinasyon ng mga OFW helpers? Dito po ba sa Hong Kong or sa Middle East? Pag-usapan po natin ngayon iyan. Muli magandang araw po sa ating lahat. Pag-usapan po natin ngayon kung ano nga po bang mas magandang destinasyon para sa mga nangangarap na mga ibang bansa bilang isang helper. Dito po ba sa Hong Kong or sa Middle East? So unahin natin sa pag-a-apply. Nag-stay po ako sa Lebanon ng 4 na taon at saka sa Saudi Arabia ng 2 taon. So sa Middle East, may 6 na taon akong nagtrabaho at dito sa Hong Kong ay mga mag-6 na rin po. So unahin na po natin sa pag-a-apply. As far as I remembered, dito sa Hong Kong, kailangan mo after mo makapirma ng kontrata, nagpirma ka sa agency or may amo nang nagkagusto sa'yo at pumirma ka ng kontrata, kailangan mo lang maghintay ng at least 3 months para sa visa mo at pwede ka nang umalis. Ganun po, kabilis. Mabilis na po para sa akin yun. Sa Middle East, ewan ko, nakalimutan ko kung ilang months yung naghintay ako. Tinignan ko kay Google pero wala akong nakita. So, hindi natin alam. Kung alam nyo, i-comment lang po sa baba kung ilang months po ang guguling maghintay. Sa gastos, of course po, dahil sa Middle East may tinatawag na salary deduction. Dito sa Hong Kong, wala pong salary deduction. Ang lahat po ng gastos mo papunta sa Maynila, medical, yung sa pag-video interviews, ay sa pagkain, ay sa'yo po iyon. Shoulder mo po yun. Kaya mas magasto po talaga dito sa Hong Kong. Pero yung sahod mo ay buo mong matatanggap per month. Unlike sa Middle East, may salary deduction siya. Pero hindi buo yung salary deduction nga. Kaya hindi buo yung sahod na matatanggap. Peace. Alright. Okay, sa sahod. Bilisan natin. Sa sahod, mas malaki dito sa Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong, may 4,870 HKD, equivalent to kulang-kulang na 35K. Nung tinignan ko sa kay Google, tinanong ko kay Uncle Google kung nagbago na ba ako. Kasi nung year 2010 to 2014 na nasa Lebanon ako, 10K lang ang sahod ko. Imagine yun. Baba, no? Ang baba talaga. Tapos, nung nasa Saudi ako, mga 20 plus. I think, mga 20K, ganon. Tinignan ko ngayon kay Google, sabi ng Uncle Google, meron na ngayong 21 to 22K. So, malaki yung agwat niya kung sahod yung pagbabasihan. Okay, how about sa rest day po? Sa rest day, nung nasa Lebanon, nung nasa Middle East ako, wala akong tinatawag na rest day. Wala akong day off. Wala yan. Wala po. Dito sa Hong Kong, merong tinatawag na rest day, day offs every week. At saka merong statutory na sinasabi. Yung statutory days, yun yung holidays, public holidays. Sa isang taon, meron kang 13 na ngayon, 13 statutory holidays. So marami talagang gala dito, pero magasto nga lang. Yun po yung pagkakaibahan ng rest day dito sa Hong Kong at saka doon sa Middle East. Punta po tayo sa pagkain. Dito sa HK, ang government ay naglaan ng 1,236 HKD para sa food allowance. Depende po sa amo kung pwede niyang ibigay ito at ikaw na lang yung magbabudget. Pero karamihan ay hindi po binibigay ang food allowance. Pero kilala po natin yung mga inchiks. Kilala po natin sila. Maugong sila sa salitang matipid. Matipid po sila. So dito, ang pagkain dito, ito yung pangunahing problema ng mga kunyang dito ay yung pagkain. Kasi matipid talaga yung mga amo. Unlike dyan sa Middle East, magarbo. Nung nasa Lebanon ako at nasa Saudi ako, talagang maraming pagkain, maraming mga prutas, marami sagana sa pagkain diyan. Maliban lang kung nakachamba ka ng amo na matipid rin katulad din ng mga incheck. Pero karamihan I think diyan ay magarbo ang mga pagkain. So punta naman tayo sa trabaho, sa uri ng trabaho. Sa Middle East, doon ko natutunang magtrabaho.
Mabigat ang trabaho ko noon doon. So, naging sa Lebanon, sa 4 na taon na pananatili ko doon, naging isang farmer ako, construction worker. Doon ko naranasang mag-abono ng mga prutas, ng mga olive tree, mag-harvest ng olive tree, mag-harvest ng mga grapes, mag-harvest ng mga prutas na mag-isa lang ako. Talagang doon ako tinuruan ng Panginoon na magtrabaho, magtiis. Konti, dagdagan yung kasipagan ko konti, nadagdagan konti yung pagtitiis. At natuto akong magtrabaho at pahalagahan ng aking sahod. So, nung nasa Saudi ako, malaki yung bahay. Malaking-malaki ang bahay. Unlike dito, napakaliit. Yung una kong amo dito sa Hong Kong, 450 square meters lamang yung bahay nila. Yan po dito nakatira sa mga flats. So, maliliit talaga yung mga bahay-bahay nila. Unlike dyan sa Middle East, lalo na kung yung pinagsisilbihan mo ay yung extended family. Pero, dito yung ang pagkakaibahan. Malaki ang bahay sa Middle East pero walang CCTV. Dito sa Hong Kong, maliit yung bahay pero punong-puno. Minsan, lalo na kung ang alaga mo ay mga bata, mapupuno yan ng CCTV. Naranasan ko yun. Yung bahay, 450 square meters, ang liit. Pero, punong-puno ng CCTV. Sa CR na lang yata walang CCTV at saka sa kwarto. Yun yung pagkakaibahan. And one thing more, dahil maliliit yung mga bahay, minsan yung mga katulong wala silang higaan or wala silang sariling kwarto. Yung una kong trabaho, wala akong kwarto. Ang kakwarto ko ay yung lola at saka yung lolo ko. Yun yung isa pang disadvantages dito dahil sa liit ng bahay. Yun, so mas madaling, para sa akin na mas madaling na malinisan ang bahay dito kesa sa Middle East. Hindi pa ako nakakita ng amo o nakaranas ng amo na medyo may kaartihan. Salamat sa Diyos. Kahit dito sa kasalukuyang pinagtatrabahoan ko, hindi siya yung maarte sa paglilinis. In conclusion, na base sa aking karanasan. Sa aking karanasan lang po ito. Kasi magkaiba-iba po naman tayo ng experiences. So, ito yung karanasan ko. In conclusion, mas maganda po sa kabuuan para sa akin, mas maganda pa rin dito sa Hong Kong. Hindi lang dahil mas malaki yung sahod, pero yung freedom na meron ako ngayon. Yung pag-rest day mo, marami kang sisimbahan, may mga simbahan kang pupuntahan. Okay? So yun yung pinaka-importante sa akin. I can exercise my belief. Pwede mong ehersisyo yung paniniwala mo. Pero dito sa Hong Kong, sa mga pupunta dito, may tinatawag na termination of contract. Ito po yung pag-uusapan natin sa susunod na video natin. Salamat po sa panunood and God bless us all.